maganda at matapang babae. Kung karamihan na talaga girls pa ito. Ang mga RE, kinakarir talaga ha. Kaya nga, ano? Grabe. Roda yan. Kailangan ba ng microphone? Magandang gabi po sa ating lahat. So bago po kayo magsimula, magpapakilala po muna kami na kami ang Team Esther. So magpapakilala po muna kami ang inyong lingkod, ang tagapagsalaysay, at ang babanggitin ko pong mga karakter ay ang kanilang mga gaganapan. So magpo-forward lang po. So simulan po natin sa ating bida, si Esther. Okay, next po ang hari, ang kanyang asawang hari. Ang kanang kamay ng hari na si Haman, ang mga Hudyo. Sila po ang mga Hudyo, ang mga kawal. At ang pinsan ni Queen Esther na si Mordecai. May nakalimutan pa po ba akong karakter? Ang mga magulang na namatay na. Ang mga magulang ni Esther. Okay, so pwede na po natin simulan. Okay. Bella, huwag mo sa speaker malapit. Diyan ka na sa gitna, okay. Esther, tunghayan natin ang matapang sa panahon ng pangay. Ang ilang Israelita ay tinawag na mga Hudyo. Si Esther ay isang Hudyo na nakatira sa Persia. Para sa Esther. Namatay ang kanyang mga magulang, kaya inalagaan siya ng kanyang pinsan na si Mordecai. Inanyayahan siya sa palasyo ng hari kasama ang iba pang mga dalaga sa kaharian. Pumunta si Esther at ang iba pang mga dalaga sa kaharian upang makapili ang hari ng kanyang magiging reyna. Binibili, ikaw ang aking napili. Ang hari ay may tagapaglingkod na nagngangalang Haman na nagkaroon ng malawak na kapangyarihan. Tinulungan ni Haman ang hari na pamunuan ang kaharian. Ito, nakikita mo ba ito? Ito ang ating kaharian. Oo, aking hari, nakikita ko. Inutusan ng hari ang lahat na yumukod kay Haman. Ngunit, hindi. Mga tao, yumuko kayo sa akin at ako inyong sundin. Ngunit hindi yumukod si Mordecai kay Haman. Tanging ang Panginoon lamang ang yuyukuran ni Mordecai. Nagalit si Haman. Loloon lang ako sa Panginoon. Tingnan mo ang aking ganti. Nais niyang parusahan si Mordecai at ang lahat ng mga Hudyo. Sinabi ni Haman sa hari na hindi sinunod ni Mordecai ang kanyang batas. Hari, hindi sinunod sa akin ni Mordecai. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kaya ipinatawag ni Haman ang mga kawal. Mga kawal, pagmadali. Patayin niyo ang lahat ng mga Hudyo, lalong-lalo na si Mordecai. Mga kasama, ipapapatay tayo ni Haman!
Natakot si Mordecai at humingi siya ng tulong kay Esther. Esther, tulungan mo na kung papatayin ako ni mama. Ngunit baka kami nila, ako nila kanyang paslangin. Basta tulungan mo lang ako. Sige, makakaasa ka. Natakot si Esther, ngunit ganun pa man, siya ay nag-ayuno ng 3 araw para humiling sa Diyos na pagbigyan ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng 3 araw ng pag-aayuno, umuwi si Esther at nag-isip na harapin ang hari. Kaya't siya ay nakapagpasyang harapin ang hari at makiusap sa kanyang naisin. Pumunta si Esther sa hari, taglay ang kanyang ganda at alindog. Aking binibig. Ano aking may paglilipid sa'yo? Aking mahalain. Mahal na hari, gusto ko lamang sabihin sa'yo na nais si Papaslam, ni Haman, ang aking pinsan na si Mordecai at ang mga kapwa kong Hudyo. Tulungan mo kami. Akong mahala, aking reyna. Mga kawan! Patayin niyo si Haman. Pinatay na ng mga kawal si Haman. At nang mamatay si Haman, naging masaya ang mga Hudyo. Sila ay nagdiwang at nagbigay ng bagong batas na proteksyon ang hari para sa mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili kung may magtangkang sakdan sila. Sa halip na kamatayan at kalungkutan, nagkaroon ng piging, nagdiwang ang mga Hudyo. Ito po ang kwento ng Reyna si Esther. Ang moral po ng ating storya ay ang ganda ay ginagamit upang proteksyonan ang mga kasama, hindi gamitin sa anumang uri ng kasamaan. At kahit babae man, ay mayroong lakas at ipagtanggol ang kanyang bayan. Yan lamang po. Ano nga ulit tayo? Queen